Ayan, good morning students! So, ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang pagiging matulungin. Nakapokus ito sa pagtulong sa mga gawain ng pamilya sa loob ng tahanan. Ang ating mga layunin ay unang-una, maunawaan ninyong mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagtulong lalo na sa loob ng ating mga tahanan. Pangalawa, magkaroon ng positibong pananaw sa pagtulong sa gawaing bahay. Ikatlo naman ay makatulong sa loob ng tahanan na may pagkukusang loob. Ibig sabihin po dito ay sumusunod kayo ng walang halong utos, walang halong pagsasabi ng mga magulang natin or ng mga guardian natin. Nakikita natin dito sa ating PPT ang mga larawan. Atin itong pagmasdan at magkakaroon ng katanungan si teacher. Ano nga ang gawaing nakikita sa larawan? So ano-ano daw ang nakikitang gawain sa mga larawan na nakapaskil? Pangalawa, sino ang madalas mong makita na gumagawa nito? Yes, ang mga gumagawa nito is ating mga pinsan, ate, kuya, mga mama, papa, at iba pa. Anong gawaing bahay ang nakikita sa larawan? Ang nakalahad dito ay pagwawalis at paghuhugas ng plato. Tama. Ano-ano ang iyong na itutulong sa loob ng tahanan? Ikaw bilang estudyante, anong madalas mong matulong? So, kaya mo na rin sigurong magwalis, diba? Tama. Susunod naman dito ang mga paraan ng pagtulong sa mga gawain ng pamilya sa loob ng tahanan. Unang-una rito ay ang paglilinis ng bahay. Nakikita natin sa larawan na masaya silang ginagawa ito. Ano nga bang ginagawa nila dito? Sila ay naglalampaso ng sahig. Ngunit masaya sila na ginagawa ito dahil hindi naman ito mabigat na trabaho para sa mga kabataan na katulad ninyo. Pangalawa naman, nakalagay dito ay paghuhugas ng pinggan. Nakikita natin sa larawan na masaya rin silang ginagawa ito. Ang paghuhugas ng pinggan ay yung paglilinis ng ating pinagkainan na katulad ng plato, baso, mga pitchel o mga kubyertos. Teacher, ano nga po ba yung kubyertos? Ang kubyertos, ito yung mga ginagamit nyo sa pagkain, katulad ng kutsara o tinitor. At ang pangatlo naman ay pag-aalaga sa nakababatang kapatid. Nakalagay dito o nakasaad sa larawan na kapag nakakatulong ka ay nagkakaroon kayo ng bond between sa'yo at sa iyong kapatid. Higit pa rito ay natutulungan mo ang iyong mga magulang na mabawasan ang kanilang gawaing bahay. Pang-apat naman, makikita natin dito ang pagsasampay at pagtitiklop ng damit. Una nating gagawin ay ang pagsasampay. Ang pagsasampay ay pagsasampay ng mga nalabhang damit at pagtiklop naman nito kapag ito'y tuyo na. Sunod naman ay pagtutulungan sa pagluluto. Pagtutulungan sa pagluluto ay nakakapag-create ng samahan na nagkakaroon ng magandang usapan sa pagitan ng magulang at ng mga bata. Dito din napapakita na mas nababawasan ang mga trabaho ng ating mga magulang dahil natutulungan sila. Sunod naman ay ang pagdidilig ng halaman. Simpleng-simpleng gawain lamang ito na ginagawa madalas sa umaga ng mga magulang natin. Sunod naman ay ang mga dapat gawin ng mga bata para din hindi lang sa pagtulong sa ating mga magulang, ito rin ay pagtulong na rin sa ating kalikasan kapag nagtatapon ka ng basura sa tamang tapunan. Sunod naman dito ay pagwawalis ng bakuran. Madalas nating nakikita na mabilis magkaroon ng dumi ang mga bakuran dahil ito ay nasa labas, kaya kailangan araw-araw siyang nalilinisan o nawawalisan. Sunod naman ay dadako tayo sa mga mabuting epekto nito sa ating pamilya. Unang-una ang nalilinang ang pagiging matulungin. Ibig sabihin dito is nalalaman nyo na kung bakit kailangan nating tumulong sa ating pamilya. Pangalawa naman ay gumagawa
ng paraan na napapadali ang gawain sa loob ng tahanan. Ibig sabihin, mas gumagaan daw o napapadali ang gawain sa loob ng tahanan kapag nagtutulungan. Pangatlo naman, nagiging masaya ang bawat miyembro ng pamilya dahil kapag tumulong ka sa iyong pamilya, mas nakikita o mas nagkakaroon ng ginhawa ito para sa kanila. Tapos na ang ating talakayin. Ngayon naman, ating sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano-ano ang mga paraan ng pagtulong sa mga gawain ng pamilya sa tahanan? Nakasaad na yan sa ating tinalakay. Ano-ano nga ba ito? Una, pagwawalis, paghugas ng pinggan, at iba pa. Pangalawa naman, paano ka nakatutulong sa mga gawain ng iyong pamilya sa inyong tahanan? Halimbawa na lamang ito, paggising mo ay nagdidigpit ka agad ng iyong inigaan. Tapos sunod nun, magwawalis ka ng sahig. Tapos mag-aalmusal ka. Tapos maghuhugas ng pinggan. Sunod naman ay meron tayong gagawin. Gawain isa, kilalanin mo. Tignan ng larawan na aking ipapakita. Kung ginagawa mo rin ito ay agad na tumayo sa harap ng klase. Ikalawa, paano at kaano mo kadalas na ginagawa sa larawan. At huli, ipakita ang meta card ng tamang sagot sa harap ng iyong mga kaklase. Sunod naman ay sagutin natin ang katanungan. Ano kayang mabuting dulot ng pagtulong sa mga gawain ng pamilya sa loob ng tahanan? Nasabi na ni teacher kanina kung bakit ito mahalaga. Sa tingin niyo, students? Ayan, tama! Panghuli naman sa ating gagawin ay punan ang mga patlang. Nakasaad dito, ako ay si Blanc. Ang aking paraan ng pagtulong sa mga gawain ng pamilya ko sa loob ng tahanan ay sa pamamagitan ng blank. Halimbawa si teacher. Ako si Pau. Ang aking paraan ng pagtulong sa mga gawain ng pamilya ko sa bahay ay sa pamamagitan ng pagwawalis. Kayo naman! Tama! Very good! Sa araw na to mga students, maraming salamat!